Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Mobs TV. Mga PNP General, nagre-resign na daw di umano. No, dito nga po sa ating mga kapulisan, mga kababayan, ay may kumakalat na video ngayon sa Facebook na kung saan mga nagre-resign na daw po. No, mga PNP Generals, ibig sabihin mga kapulisan. No, dahil nga daw po yan sa pagkakahuli sa dating Pangulong Duterte. No, aalamin natin, may katotohanan ba yung mga pagre-resign na yan ng mga PNP generals? No, aalamin natin yan mga kababayan at pag-uusapan kung may katotohanan ba yung mga kumakalat na yan, no, na mga pagre-resign ng mga PNP generals. Alright, so pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At sa palagi natin hinihiling mga kababayan, 1 view, 1 like po sana. Maraming salamat po sa inyong suporta. Okay, so bago natin umpisahan, panoorin muna natin, no, eto nga pong balita mula sa 1PH na kung saan si General Torre dinideny po, no, yung mga resignation ng mga PNP personnel at sa mga PNP generals. Right? Let's go. The Philippine National Police will file charges against the common law wife of former President Duterte, Hanilet Abansenya. That's after a police officer suffered a swelling on her head after being struck by her cell phone. Here's the report. May pinalo, no? Grabe, no? In this video, common law wife of former President Duterte, Hanilet Abansenya, seemed to lose her temper with members of the Special Action Force who were restraining her as her daughter Kitty Duterte was taken away. One staff female officer was hit on the head when Abansenya struck her with a cell phone. The result, a large swelling on the forehead. She has been discharged from the hospital and is recovering. Although the PNP understood Abansenya's emotional outburst, they said it is unacceptable for Abansenya to have assaulted the staff personnel. They plan to charge the former president's partner with direct assault. We exercise. Grabe, no? Siguro maiyak-iyak yung pulis na yun na pinalo sa ulo, no? Ganun sila mga kababayan, no? Imagine ninyo yun, no? Mga kapulisan yan. Bakit kailangan mong paluin sa ulo yung mga yan? Pwede nyo naman kausapin siguro ng maayos. O, hawakan nyo lang ng muna, wag naman ganyan, grabe naman yung pagkakahawak ninyo. Pero yung para paluin mo, yung mga kapulisan, parang pinapakita mo na wala ka mismong respeto sa mga kapulisan, lalo na't babae pa, no, yung kanyang pinalo, 'di ba? Well, sabihin natin nag-overreact siya, no, doon sa mga yon, sa mga nangyayari, pero hindi mo dapat gano'n na paluin sila. 'Di ba? Pinalo 'di ba? Nagkabukol, kawawa naman. Maximum tolerance po. Maximum at wala pong tolerance. nasaktan sa hanay po nila. Nandun po sila sa paligid po ng ating dating Pangulo. So kailangan lang po silang iigilid, iset aside para po makalapit po yung mga pulis po natin na mag-a-assist po kaya sa ating dating Pangulo. Even former Executive Secretary Salvador Medialdea may face charges from the PNP for obstruction of justice. Ang ginawa ko, nakatayo na ako dito. Bitawan mo ako. Ayan sir, bitawan mo na ako. Artist ako. He was immediately arrested by CIDG Director General Nicolas Torre, but Medialdea was released to accompany Duterte on the plane. In an interview with One News, The Big Story, Torre expressed belief that Medialdea's arrest was among the factors why Duterte decided to comply with the authorities. Inaresto ko si E.S. Medialdea. Isusunod ko na sana yung isang niyang abogado, si Atty. Delgra. At pagkatapos ng pinahawi ko na yung asawa at anak, ay nag-soften si President Duterte. Dahil nakita niya na seryoso na ang sitwasyon. Torre also said he is ready to face any charges filed against him for Duterte's arrest. He revealed that the former president made direct threats against him and expect to be sued by his family. During the process, napakaraming mga sinabi si President Duterte doon. I will be sued by his children and his other family members. I just listen to him and tell him, yes sir, I do understand that. I'm fully aware of that. I'll just wait for it kung may gagawin niya sila and I'll just answer it. Meantime, Torre denied allegation that some members of the police
Here, meantime, Tory denied allegations that some members of the police force have resigned following Duterte's arrest. Sa ngayong araw na to, wala pa namang natatanggap ang aming Directorate for Personnel and Records Management Division para sa na nagsasabi na meron ng ganon. Alright, so yan mga katol, mga kababayan, no? Malinaw na sinasabi nilang wala nga pong resignation. Pero ano nga ba yung katotohanan? No, doon sa mga nagre-resign na yon, na mga PNP general na lumalabas ngayon, no? Yung mga PNP general at iba't ibang rango na lumalabas ngayon sa Facebook. Totoo ba yung pagre-resign na yon? Well, nakita ko po yung mga video na yon, mga kababayan. At ito po, yung mga video na yan. So, katunayan lamang na, ewan ko ba, mga fake news po yon, mga tol. Okay, so isa-isayin natin yung mga yan, no? Ito yan eh. 1 year ago ba to? O 2 years ago, no? PNP Chief tenders courtesy resignation together with command group. Ito po kasi mga kababayan yung nagkaroon ata ng issue sa sa PNP na yung tungkol nga po doon sa usapin ng droga, no? Kaya nagkaroon ng courtesy resignation mga kababayan, no? Doon sa high ranks ng mga PNP official. Diba? Yung mga PNP officers, yung mga police officers, no? Ito yung mga balita na yon. No, kaya sinasabi natin sa inyo, maging mapagmatsyag kayo sa mga balita na kumakalat. 'Di ba? Dahil ginagamit ng kabilang kampo o let's say hindi yung mga hindi yung mga mismong mga Duterte ang gumagamit nito. No? Merong mga tao na nagpapakalat ng mga maling impormasyon at maling mga kwento sa Facebook para mas lalong pataasin ang tensyon, baga palakasin nila yung loob, no, ng mga mamamayang Pilipino, gagawa sila ng mga fake news. Okay? Ito yan, para maapag sila ng isang malaking kaguluhan. Kasi nabuboost nila yung tao eh. Diba? Kumbaga nauudyukan nila. Diba? Makikita nila, uy, nagre-resign na yung mga PNP general, lalaban na yan kay PBBM sa administrasyon. Ngayon, yung mga tao na nakakapanood ng video na yon sa Facebook, hindi nila inuungkat saan ba galing yung mga videos na yon. Diba? Eh, alam nyo naman mga Pilipino, maraming ganyan. Nabasa nga lang yung title, nakita lang yung thumbnail, nagre-react na eh. Kaya lagi natin sinasabi, no, panoorin nyo muna yung konteksto, panoorin nyo muna yung video bago kayo magkomento. Yan yung palagi ko sinasabi dito sa channel natin. Diba? O eto yan, mga tol, mga kababayan. Eto yung balita na yan, no? Asked by no less than the DILG secretary to vacate their posts to give way to a thorough investigation on allegations of involvement in the illegal drugs trade. The PNP chief himself submitted his courtesy resignation along with other high-ranking officials of the command group. Yan, no? Pinagre-resign sila, courtesy resignation or mag-resign kayo para natin yung investigasyon, no, na sinasabing involved sila. So, doon nga po sa trade ng mga droga. 'Di ba? Yun yung yung video na yung mga babayan. Ito, panoorin niyo maigi. Patrick De Jesus has more. Okay, ito, nakita ko rin to sa Facebook. Itong post na to, itong video na to. Ito mismong video na to, nakakita ko to sa Facebook. Following the appeal of DILG Secretary Ben-Hur Abalos to all full-fledged police colonels and generals, the command group led by PNP Chief Police General Rodolfo Asurin Jr. submitted courtesy resignation addressed to President Ferdinand R. Marcos Jr. Okay, so courtesy resignation niya para mag-give way sa isang investigasyon. Malaki ang investigasyon. Kailan to? 2 years ago. Okay? So wala yung koneksyon doon sa pagkakahuli ng dating Pangulong Duterte. No? Asurin then encouraged other high-ranking police officials to do the same and give way to the process of investigation to be conducted by the 5-member committee on the issue of illegal drugs within the police force. Okay, so General, Lieutenant, Major General, Brigadier General, Police Colonel, no, 956 na high-ranking officials ang nag-resign. 'Di ba? Nag-courtesy resignation to mga kababayan. Pero matagal na to, 2 years ago po ito. Currently,
there are 956 police colonels and generals. But Azurin noted that only less than 10 officials have alleged involvement with illegal drugs. However, the voluntary resignation is to stop allegations that taint the whole PNP organization as well as the good policemen. There were some generals who were directly accused. Hanggang ngayon nga is akusado pa rin sila. They were never been cleared. No case has been filed against them. Pero sino ang nagsasuffer? Family nila. This time, sabi ko sa mga tao ko, Ayan, edited yan. Di ba? Yung mga part lang na yun, yung naipapalabas nila, yung mga nagsasuffer yung pamilya nila. Alam mo yon? let us submit ourselves para matapos na yan. Para pagka na-clear ka, isaksak mo sa baga nila, yan o, cleaner ako ng 5-man committee. So nobody will now question at babalik ngayon yung moral ascendancy. The PNP chief also appealed to the 5-member committee to have a fair investigation as the career of high-ranking officials which they work hard for are at risk. The PNP recommended 22 names for the committee, but the decision is up to the president. This exercise to be undertaken by the senior officers is more of a moral challenge rather than a legal battle. We demand as well that the proceedings be made apolitical and that personal issues and biases be set aside for a more acceptable outcome. The Internal Affairs Service of PNP also sees no problem with the separate committee, with its Inspector General also submitting his courtesy resignation in response to the appeal. Ito po nga, sabi ko nga ay very welcome at isang pagkakataon ito sa IAS. Sinasabi po ng Chief PNP na pinaka-importante po yung magkakaroon, malinis po yung mga nasa hanay ng kapulisan. Okay, so ito pa karagdagan dyan mga kababayan, no? Isang video rin. Kumasa ang Ayan, no? Ito, isang video na to mga kababayan na kung saan yun din yung pinapakita. No, eto mga general, no, nagsalita. Colonel, mga general. Diba? Ito yan mga kababayan, no? kumasa Alam nyo, ang pinapakita ko dito is yung maging ano kayo, maging vigilant kayo sa mga kumakalat, no? Na mga balita. Hindi lang po doon sa mga pro-BBM, hindi lang po para doon sa mga pro-Duterte. Okay? Maging vigilant kayo. Ito para sa lahat po ito. No, maging vigilant kayo doon sa mga video na kumakalat. 'Di ba? Huwag din yung basta pinanood ninyo, tapos yun na yun. Hindi nyo inaalam kung totoo ba yung mga balita na yun. Maraming kumakalat ngayon, mga edited na video, no, na may nagrarally, pero ang ginagamit nila, yan na pag-uusapan natin sa susunod. Na may mga sumisigaw, no? Pero hindi naman yun para doon sa video na yun talaga. Diba? Imagine ninyo yun. Eto, mga kababayan, no? Panoorin natin to isang video na to. ang mahigit 60 colonel hanggang general ng National Capital Region Police Office o NCRPO sa apela ni Interior Secretary Benhur Abalos na kusang mag-resign para yan sa itinutulak na internal cleansing sa hanay ng PNP. Duda naman sa hiling na yan si Senator Coco Pimentel. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Sa lahat ng mga full colonel ng NCRPO at mga general, kayo ba ay sumusuporta sa clamor ng ating SILG at ating GPNP? Yes, sir! Nag-thumbs up ang mga police colonel hanggang general ng National Capital Region Police Office sa pangunguna ng kanilang hepeng si Major General Jonel Estomo. Ito, nakita ko rin to, mga kababayan, no? Nakapost po ito eh. No, si General Estomo, no? Nag-resign daw. Laban dahil nga daw po hinuli, no, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kalokohan. 2 years ago na po yung balita na yan, mga babayan. 2 years ago na yan. No? Tapos i-repost nila ngayon. Kaya sinasabi natin, maging mapagmatsyag kayo. Sino ba talaga yung mga nagpo-post ng mga fake news na yan? Merong nagpapakalat ng mga balita na para magatungan ang damdamin netong mga nasa kabila, mga pro-Duterte. Diba? Para lalo silang magalit. Para mas lalong lumakas yung loob nila. Pero ang katotohanan nun, puro kasinungalingan yung mga nasa likuran nun. Diba? Hindi natin hinuhusgahan yung sumusuporta sa dating Pangulong Duterte.
Ang inuhusgahan natin dito, ang ini-expose natin dito is yung mga tao, no, na nasa likod ng gusto talagang magkagulo ang Pilipinas. Gusto magkagulo ang mga mamamayang Pilipino. Gustong hatiin ng mamamayang Pilipino. No, gusto nilang gatungan yan. Diba? Yung mga sumisigaw ng EDSA na yan. Yun ang gusto nilang mangyari eh. Diba? Yun ang gusto nilang mangyari. Ang hepeng si Major General Jonel Estomo. Sasali raw sila sa courtesy resignation. I will sign a courtesy resignation. Inaantay ko lang yung papel para pipirmahan ko yan for the approval, of course, of our President. Sagot yan ng NCRPO sa apela ni Interior Secretary Benhur Abalos na magpasa ng courtesy resignation ang lahat ng colonel hanggang general ng Philippine National Police. Bahagi raw yan ng internal cleansing o paglilinis sa hanay ng PNP dahil napag-alamang may mga matataas na opisyal na sangkot umano sa kalakaran ng iligal na droga sa bansa. Lumalabas na malaki ang problema dito sa kapulisan. Lumalabas na merong mga general, merong mga koronel na sangkot sa droga. Mahirap lumaban sa gera na ultimo ang kakampi mo ang babaril sa likod mo. Kinakailangan linisin natin ang hanay natin. Okay, so eto yung mga kababayan, no. Hindi na natin gano'n papanoorin tong video na to. Pero nakuha ninyo kung ano yung pinupunto ko rito, no? Ang pinupunto ko rito, mga kababayan, yung mga kumakalat na balita sa Facebook, no? Yung mga kumakalat na yan ng mga pictures, mga video na kung saan nagre-resign na raw itong mga general na to, no? Merong mga sa AFP may mga nagre-resign na raw. Lahat po yun, mga kababayan, dapat maging mapagmatsyag, maging listo kayo. No, hindi porket may nag-post na ganito ganyan, hindi na kayo magre-research. Okay? Maging mapagmatsyag kayo. Siguro ngayon lang kayo nakapanood ng mga balita. Ha? Huwag kayong ganong naniniwala. Alam ninyo, maraming mga tao, no, na merong sariling agenda. Wala namang gobyerno na walang nagalit eh. Marami yan. Diba? Naupo yung mga Duterte, may nagalit. Naupo yung mga Aquino, may nagagalit sa kanila. Diba? Naupo si Gloria, may nagagalit sa kanila. Oh, diba? Kay Ramos, diba? Kay Estrada. Diba? Kahit ngayon, sa mga Marcos, may nagagalit. Natural yun eh. Hindi naman kasi lahat maipiplease mo. No, hindi lahat maipiplease ng gobyerno, 'di ba? Ng administrasyon. 'Di ba? Kasi meron talagang puwersa, no, na lalaban at lalaban. 'Di ba? Pero kung magpapadala kayo doon sa mga puwersa na 'yon, no? Kung magpapauto kayo doon sa mga tao na 'yon na nagpapakalat, no, ng maling impormasyon, kawawa kayo. Nagamit kayo. Sino nakinabang? Kayo ba? Kayo ba nakinabang? Hindi. Sila ang nakinabang. Diba? So, ayan, anong masasabi ninyo, no, dito sa video na to? Sa mga balita na yan, mga kababayan, i-comment sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat po sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Dito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.